Start ko na yan eh. So, good afternoon everyone. We are the group 3. And yung topic na i-discuss namin ngayon or i-represent is the kinetics. So, next slide. So, first, ito yung learning objectives namin. After discussing this topic, students should able to, number 1, define kinetics and explain its importance in chemistry. Number 2, identify the factors that affect the rate of chemical reaction. Number 3, how concentration, temperature, surface area, catalyst, and nature of reactants affect the reaction speed. 4, and last, apply the concept of kinetics in analytical chemistry in everyday life. So, yung introduction natin, ito yung introduction, sabi niya, kinetics is the branch of chemistry that study the speed of or rate of the chemical reactions and the factors that affect them. So, simply, yung sa kinetics daw, ito daw yung study of speed or rate of chemical reaction. So, kung gaano daw kabilis o kabagal yung chemical reaction or chemical changes na meron tayo. And hindi lang siya dun natatapos, meron din tayong factors na pwedeng i-consider. Like yung temperature, tulad sa mga last discussion natin sa subject natin na Anachem, 'di ba yung temperature lagi siya na mention kapag sa mga factors. Kasi yung temperature kapag daw mainit yung temperature is napapabilis yung reaction natin. So same as here, kapag mainit yung temperature, napapabilis yung chemical reaction. In analytical chemistry, kinetics is important because it helps chemists understand how fast substances react, how reactions can be controlled, and how these reactions can be used to identify or measured chemicals in sample. So, yung napaka-importante daw to sa mga chemists natin or sa mga scientists. Kasi daw kapag nalaman nila kung gaano kabilis or ano yung speed or rate ng chemical reactions, pwede nilang manipulate yung experiment or pwede silang makakuha ng accurate results. And example natin dito, kapag meron tayong isang sample substance tapos nag-add tayo ng isang chemical, kapag daw mabilis yung pagbabago ng nung sample na chemical na yun, kunwari nagbago yung kulay, malalaman daw natin pwede daw natin malaman kung ano yung substance or ano yung ano yun daw yung chemical na meron sa sample substance natin. Analytical chemistry focus on determining the compositions of substances. By studying the reaction rates, chemists can analyze unknown samples more accurately and efficiently. Some reactions happen very quickly, while others takes long time. And kinetics helps explain them why these differences occur. So sabi dito, dahil daw sa reaction na meron tayo, pwede daw natin malaman kung ano yung unknown substance or unknown substance sa sample natin ng accurate at efficient. So sabi niya rin, it can happen very quickly while others takes long times. So meron tayong mga reaction na in just seconds, minutes, or hours, malalaman na natin kung ano yung result. Pero meron din tayong mga reaction na nagtitake ng days, weeks, months, and even years na reactions na dun pa lang natin malalaman kung ano yung mga substance na present dun. Pero mamaya, may explain naman yon ng mas malalim. So, before tayo mag-proceed dun sa mga factors and ano yung importance sa ating daily lives, magkakaroon muna tayo ng napakabilis lang na activity. So, di ba nga, ang kinetics, study of speed or rate of chemical reaction, dito, magbibigay kami ng
Example, sasabihin nyo lang kung mabilis ba siya or mabagal. Ito yung activity. Fast or slow activity. So, kung alam nyo yung answer, magtaas na lang kayo ng kamay. Tapos kahit konting-konting explanation lang kung bakit mabilis or mabagal yung reaction natin. So, yung una natin. Yan, burning paper. Kapag daw sinunog yung papel. Mabilis ba o mabagal? At bakit? Okay. Pwede na kayo mag-raise ng kamay. Anyone? Kapag wala, edi magtawag na lang ako. Mabilis ba o mabagal yung chemical reaction kapag sinunog daw yung papel? Wala? Ayun, si Darwin. Mabilis siya kapag manipis yung papel. Ano yung possible factors na bakit siya mabilis ganun? Pag mabilis masunog yung papel, yung pag manipis siya, tapos kasi yung materials na gawa yung papel is flammable material siya, kaya mabilis siyang Sige. sunog. So isa din yung factors na burning nga dahil nga burning gagamit tayo ng fire. So isa din yung temperature, no? Parang ganun, no? Sige, next. Yan, rusting iron. Nangangalawang na bakal daw. Mabilis ba yung pagbabago o hindi? At bakit? Anyone? Yan si Nel muna. Since pangalawa siya. Nel. Yung sagot ko dito is slow siya. Kasi for example, yung pako, kapag binabad mo siya sa tubig, tapos na-expose siya sa air, it takes time pa before siya mangalawang. So, for me, slow yung sagot ko. Okay. Tama. Na-mention niya dun yung air. So, oxygen, no? Parang ganun siya. Tapos, H2O, yung water, ayun daw yung para mga chemical factors na bakit bagal yung rusting iron. So, sige. Tama naman. Next. Ice melting under the sun. Kapag daw nilagay daw natin yung yellow sa sun. Anyone? Sinel na lang ba? Wait. Asha, ikaw nga. Yan, sige, si Asha. For me, pwedeng mabilis or mabagal. Oo. Since di mo kasi alam kung ano yung temperature nung sa araw. For example, nasa humid kang place, tapos naghahanap ka ng init ng araw. So, pwedeng bumagal yung process ng physical change. If naman nasa desert, island or desert na pwedeng bumilis yung dahil nga sobrang init yung temperature ng place na pinaglalagyan mo ng yelo. Oo, tama. Kunwari, nasa Alaska ka, meron namang araw doon pero hindi mainit. Pero ngayon nasa Pilipinas ka, especially itong season na to, nasa summer, summer ngayon, no? Edi mas mabilis. Yun nga, tama yung sagot ni Asha na depende siya kung gaano kainit yung araw sa oras at sa place na yon. Tama. Next nga. Firecracker explosion. Yung mga paputok daw, mabilis ba silang pumutok o mabagal? Yung gusto ko marinig si Alex eh. Alex! Kapag daw sinindihan yung paputok, mabilis daw ba yung chemical reaction? Or mabilis daw yung pagputok? O mabagal? Alex! Lahat si Alex. Sige, si Darwin muna. Tapos si Asha eh. For this naman, pwede siyang mabagal, pwede ring mabilis. It depends on the chemical composition
mga chemicals na nandun sa firecracker. Pero usually, mabilis siya, no? Yes, mabilis. Usually mabilis siya kasi ano, alam naman natin kapag sinindihan yung yung paputok, agad-agad puputok siya. Kaya nga lumalayo tayo pagkasindi ng paputok, baka matamaan pa tayo o ano. So, yun, tama din. So, next, eto, meron, hindi pa pala sa part na to. Ripening of fruits. Yung daw, mabilis ba mabulok daw yung yung mga prutas o mabagal? Sino? Wala ata si Alex eh. O, sinal na lang. Since, For me, depende. Di ba may mga fruits naman na na agad na napapanis. Depende kung saan sila nakalagay. Kunyari, naka-expose sila sa mainit. The more na na-expose sila sa mainit, the more na chances na mabilis silang mapanis. oo. Same din sa ibang food, ganun. Thank you. Same sa mga ibang natin, example. Nakadepende pa rin sila kung ano yung mga factors na na-expose sila. So lahat naman sila parang ganon. Ito, meron lang tayong 3 follow-up question. Mabilis na lang to. Okay. Follow-up question lang. Next pa. So, sabi niya, which process was the fastest and why? Sa mga nasabi kanina, yung 5. Ano daw yung pinakamabilis? Sige, Asha. Mabilis ka eh. Ang bilis mo. Yung for me yung mga puputok or firecracker explosion. Kasi, di ba, kagaya ng sinabi mo, kapag sinindi mo pa lang yung firecracker, syempre tatakbo ka dahil nga alam mo na mabilis yung explosion na mangyayari doon. Yung para bagang segundo lang yung oras para magkaroon ng physical changes or something. Tama. Tama siya dun ah. Galing mo ah. Pukunyat. Next. Which process was the slowest? Kung meron kanina tayong mabilis, ayun naman, pinakamabagal. Oy, bilis mo, hindi ikaw. Dapat nga daw mabagal eh. Sa mga mababagal tayo. Sino mabagal dyan? Ayaw nyo? End ko to. I nominate Janelle Suleiman to answer the sige. question. Janelle, nasa iyo yung floor. Putukan. Huwag kang tatakbo ha. Wait lang. Kasi may example kami. Yung na lang, yung kanina, yung sa yung sa... Saan? Sino? Kailan? Yung in-example ko nino sa sa... Yung pako. Di ba yung Oo, yung sanagutan mo, no? Yung about sa pagkakalawang. Oo. Ito yun yung mabagal. Bakit daw? Bakit siya yung pinakamabagal? I think di ba nga kapag in-expose mo yung metals or pako sa water, tapos na-expose siya sa hangin, it takes time pa before siya mangalawang. Yun. Lalo na siguro kung hindi siya naka-expose, no? Oo. Tama. Last na lang, last. What factors might affect their speeds? Sa mga nasabi, ano daw yung mga factors? Ang bibilis nila. Mabilis yung chemical reaction nila, mabibilis sila. Si Darwin na lang. Luka yung muna man eh. Sigaw na, Darwin. So, the factors might affect the speed of the reaction is yung una is yung temperature, then yung possible yung chemical composition or yung chemical tawag doon, yung measurement ng chemicals kung gaano karami yung chemicals doon. Tama. Pero isa rin siguro yung, 'di ba, na-mention kanina ni Asha, kapag daw yung nakadepende kung saan daw ng ilalagay yung yelo. Kung mainit ba doon. Yung pati nakasama din siguro dito yung yung surface area niya or kung saan part siya. Meron pa siya?
Meron pa? O sige. Si Asha daw. Hindi. Ano lang. Ano lang. O sige, next na. So, ito yung mga factor na nakaka-affect sa reaction rate natin. Una, concentration of reactants. Alam naman natin yan, yung concentration na yan. Nasabi na yan nung last discussion. Temperature, ulit-ulit yan. Surface area, ito yung, yun alam mo yan. Catalyst, alam nyo na rin. Nature of reactants. So, next, reporter will be Ali. Pakilala ka, Ali. I'm Velasco Aliana. Naririnig ba ako? Thumbs up na lang kung naririnig or any reaction. Sir, naririnig daw po. Hindi daw, lakasan nyo. Lahat kayo lakasan nyo, ha. Baka di marinig ni Sir, eh. Before we start, may tanong lang ako. Bakit, di ba kayo nagtataka kapag dinurog yung isang bagay, mas mabilis yung reaction niya? Or kapag mainit, mas mabilis mapanis yung mga pagkain? Any idea? Anyone? Wala. Sige, explain na lang natin. Ayan, si Asha. Gawa. Sige, Asha. Yung both ba, i-explain? Temperature and then yung particle size ba? Sige, kahit konting-konting lang. Explanation. So, dun sa particle sizes, or yung kapag dinurog mo yung mga for example, yung asukal na lang. Di ba yung cube, yung sugar cube, kapag ginalo mo siya sa mainit, syempre sobrang tagal. And then, while yung mga durog na asukal or yung mga maliliit lang, is mabilis siya kasi, paano ba, kasi nga siya, parang mabilis na lang siyang malusaw. Yung parang hindi na siya magte-take time para kunin mo muna, i-absorb ng sugar cube yung dito na ma-explain. And then, sa temperature naman for me, example ko din yung sa asukal. Syempre, mabilis siyang yun na lang. Sige. Then, Okay, sige. Mas i-elaborate pa rin natin. Pero good yung answer mo. Thank you so much, Asha. So now, dito na tayo sa concentration of reactants. Sabi dito, when more particles are present, collision happen more often, causing faster reactions. Kapag sinabi natin collision, alam nyo ba yung meaning ng collision or any idea about the word collision? Sige, Darwin. Nagko-collide yung dalawang bagay or nagbubungguan. Yes, tama. Kapag sinabi natin collision, nagbabanggaan yung mga bagay. So, para lang siyang sa classroom. Siyempre, kung madaming tao sa classroom, madaming nagbabanggaan or madaming nagkakasalamuhan, so madaming reaction yung nangyayari. Nagigets ba? Nakakasabay ba? Thank you. Ngayon, dito na tayo sa example in real life. Sabi dito, stronger bleach are more concentrated daw. Then works faster than diluted bleach. Kapag sinabi nating diluted bleach, ito yung mga bleach na may halo na or parang may kasama na silang water. Familiar ba kayo dun sa mga mga commercial sa TV? 'Di ba may mga pinopromote sila na may brand X tapos merong may mga yung mga mismo pinopromote nila. 'Di ba, if mapapansin nyo dun sa mga commercial na yon, yung mga brand X is hindi kaagad natatanggal yung mga stain. Ganun yung sinasabi niya dito sa stronger bleach. Kasi kapag stronger bleach, it means puro siya, more concentrated siya. So, madaling matanggal yung stain. Unlike kung diluted yung bleach, tapos may halo siya, hindi kaagad natatanggal. Nag-gets ba? Thank you. So, next naman is dito sa in titration. Sa analytical chemistry naman tayo.
Naaalala nyo nung nag-ano si Sir to? Papakita ko sa inyo. Wait lang. Wait. Paano ano to? Ay, ito. Naalala nyo to? Ay, blurred ba? Nakikita ba? Ay, jeez. Ay, nakikita nyo ba? Yan. Diba, if nakita nyo yan, yan. Nung nag-titrate si Sir. Sabi kasi dito daw, in titration daw, a more concentrated analyte react faster with the titrant. Diba, nung napansin nyo, nung pagkalagay ni Sir, o nung pagka-titrant ni Sir dun sa used oil natin, kagad siyang diba, kagad lumitaw yung pale pink. That mean, yung used oil na ginamit ni Sir is concentrated siya. Nagigets? Yan. Thank you. Yan, tignan natin tong example or yung picture. Yan, tingnan niyo yung sa stronger bleach kesa dun sa diluted bleach. 'Di ba? Makapamansin nyo yung stain dun sa parang nasa tela sa container is hindi kagad natanggal yung stain doon sa diluted bleach kasi nga hindi siya concentrated kasi may alo yung bleach na nandun. Next, gets ba? Yes. Thank you. So, next naman is yung temperature. Siyempre, sa temperature, familiar naman tayo, mainit at malamig. Ganun naman yung mga temperature dito, di ba? Pero sa sa chemistry kasi, magkaiba yung meaning ng temperature. Or hindi naman magkaiba. I mean, connected siya sa energy ng particles. Kapag mas mainit, mas mataas yung energy ng particles. Kaya mas mabilis gumalaw or effective yung collisions. Diba, mapapansin nyo, syempre kapag mainit, mas madami yung gumagalaw. Like, pag mas madalas yung, mas madami yung gumagalaw, mas madami yung banggaan. Then, mas matumataas yung reaction rate. Unlike kung mababa yung temperature. Syempre, konti yung nangyayaring pollution, kaya mas mabagal or mahina yung reaction rate. Tingnan natin dito sa example or real life example. Pansin nyo kapag nagtimpla kayo ng mga milk, di ba kapag yung milk is inano lang natin into parang temperature na parang mainit or nasa labas lang siya, kagad siyang napapanis, di ba? Then, kapag naman nasa rep siya, pwede siyang tumagal kahit mga 2 days, 3 days, gano'n. Di ba? Pwede siyang tumagal ng gano'n. Kasi, yung temperature is nakaka-apekto siya. Yung mga bacteria kasi, pagka nasa mainit yung milk, parang nag-a-active yung mga bacteria. So, yun yung nagiging reason. Kaya, yung milk, kapag nasa labas siya or nasa mainit na temperature siya, agad siyang napapanis. Unlike kung nasa loob siya ng ref. Nakakasabay? Ito naman, itong sa analytical chemistry example naman. 'Di ba nung alam ko na si Asha nito pa-confirm na lang no Asha. 'Di ba nung bago tayo tawag dito. Nung nag-lab activity tayo last Saturday. 'Di ba bago natin ginamit yung used oil, ininit muna natin siya, 'di ba? Any idea bakit ininit muna yung oil na ginamit that time? Anyone? Sige, Asha. Para mag-react ka agad siya sa sa liquid sa loob ng detergent. Yes, tama. Kasi yung oil natin, yung oil kasi natin, hanapin ko lang, nalito ako eh. Kasi yung oil natin, di ba, minsan nagbubuo-buo lang siya, minsan malapot na siya. So, hindi na uniform yung, tawag dito, parang consistency niya. Kaya iniinit muna natin siya. Yun yung reason kaya bakit siya iniinit. Para mas mabilis maano yung reaction. Kagaya nung sa nung nag-precipitate tayo ng distilled water, di ba? Init muna din natin yon.
react na lang if yes, kung napansin mo yun. Yan, thank you. Then, next one naman, yan, tignan nyo yan. 'Di ba kung nasa labas or nasa mainit na temperature yung milk, makikita nyo dyan, parang napapanis or panis na siya. Unlike kung nasa fridge siya or nasa cold, siya, tignan nyo, fresh pa din yung milk. Next one. Yan, dito naman tayo sa surface area or yung particle size. Kanina nabanggit naman na yung mga yung mga surface area or mga particle size. Ngayon, mas i-elaborate lang natin. Yung surface area kasi, nire-refer siya dun sa wool part or ng solid na nakalabas or naka-expose. Yun yung parang yung part ng isang solid particles na natatamaan or na ko-contact ng reactant. Yun yung meaning ng surface area. So, para mas maintindihan natin, isipin nyo, meron kayong, powdered sugar. Sabi niya dito, powdered sugar dissolved faster than a sugar cube. Isipin nyo yung, tawag dito, isipin nyo yung powdered sugar. Diba, kapag powdered sugar siya, pino siya. Tapos, imagine nyo yung, dito yung sinasabi ni Asha. Di ko sure if medyo nalito si Asha dun sa cube, pero overall tama naman yung sagot kanina ni Asha. Yung powdered sugar kasi, 'di ba? Kasi pino siya. So malaki yung surface area niya. That mean natatamaan lahat or nakakapag-interact lahat ng surface area ng powdered sugar. Unlike kung sugar cube siya. Kasi kung sugar cube siya, tignan niyo dito sa next slide na ko. Tignan niyo yung sugar cube. Kung sugar cube siya kasi, yung outer part lang, yung nakikipag-contact sa reactant or sa tubig, kaya hindi kagad siya natutunaw. Unlike kung powdered sugar siya, kasi nga pinong-pino siya, makikita lahat or natatamaan lahat ng nakikipag-interact lahat ng surface area niya, kaya madali siyang ma-dissolve. Mas mas mabilis yung reaction rate. Tignan nyo dyan. Isipin nyo din yung mga nabibili nating tawag doon, yung mga tang juice sa mga tindahan. 'Di ba yung mga tang juice na nasa tindahan, minsan kapag sila, minsan sumisingaw, parang may mga, like, halimbawa may mga, sometimes, tawag doon, nabubutasan sila, tapos, nagka-clamp sila, or mga namumuo sila. Minsan, pag ganun, 'di ba, kapag nilagay natin sila sa tubig, or pinagsasangkapan nating, dun sa tang juice na yon is hindi kagad siya natutunaw. Kasi, clamps na siya parang namumuo na siya. So, yung outer part lang, yung mismong nakikipag-interact or nakikipag-contact dun sa water. Kaya, hindi siya kagad natutunaw. Unlike kung powder talaga siya. Nagigets ba? Or masyadong mabilis? Pa-arte ako lang. Yan. Thank you. So, last one naman is yung sa analytical chemistry. Yung sa gravimetric analysis, di ba sabi ni Sir noon, yung mga colloidal particles or size, yun yung mga maliliit or mga faster na nakikita compared dun sa mga larger or mga crystalline. If, napansin nyo nung nag-precipitate tayo, di ba ang tagal makita, tama ba? Pa-thumbs up nga kung matagal lumabas yung kasi kung crystalline yung makukuha nating dun sa precipitate nating distilled water, di ba pansin nyo ang tagal? Unlike kung kung colloidal siya, mas mabilis siyang makikita. Pero kung kasi siya, crystalline, matagal lumitaw yung result ng pag-precipitate natin. Yun nga lang, yung downside, kapag colloidal siya, kahit mabilis yung reaction, matagal siyang sa pag-precipitate, di ba? Mahirap siyang i-filter, tama ba? Yan. Yun lang, thank you. Bago tayo mag-proceed kay Pat, Sir, putulin po lang po namin yung video dito para hindi po siya isahan-isahan. Medyo mahaba na po kasi baka hindi siya masend agad. Gawin na lang po namin dalawa.
Wait lang sir. Play ko lang po ulit.